Gusto mo bang mawala ang sakit ng balakang at magpatuloy kahit lampas 50? Ipapakita ko ngayon ang 3 ehersisyo na agad mong mararamdaman ang malinaw na pagbabago pagkatapos ng session na ito. Sa huli, magdadagdag ka pa ng isa. Ipakikita ko pa sa iyo ang isang trick na pwede mong gawin sa gabi ng relax lang, na talagang makakatulong para manatili kang walang sakit sa balakang. Ako si Roland Ibsherbrak, 40 taon nang dalubhasa sa ehersisyo kontra sakit. Buwan-buwan, umaabot sa 10.5 milyon ang views ng exercise videos namin. Uumpisahan natin ang una sa 3 Liebscher at Bracht na importanteng ehersisyo para dito. Tumayo ng tuwid sa isang mas mataas na mesa o sa bintana, alinman ang tama ang taas, at tingnan mo kung gaano kalayo mo kayang paghiwalayin ang iyong mga paa. Siguraduhin na tuwid ang balakang. Huwag yuyuko, huwag titingin sa gilid, huwag mag-arch ng likod, manatiling tuwid. Tapos, dahan-dahan mong ilalayo pa ang mga paa mo sa maliliit na hakbang. Gawin mo ito. Halimbawa, ilalagay mo ang dulo ng kanang paa mo ng kaunti pa sa kanan at pati ang sakong mo ay ilalagay mo rin sa kanan. At pagkatapos, ilalagay mo ang dulo ng kaliwang paa mo sa kaliwa pati na rin ang sakong mo sa kaliwa. Tapos uulitin mo ulit sa kanan at sa kaliwa ulit ang dulo ng paa at sakong mo ilalabas. Mapapansin mong lumalakas ang hatak at sumisikip ang pantalon, kaya kailangan mo itong hilahin pataas. At anong gagawin natin ngayon? Lalapitan natin ngayon ang balakang mula sa loob at sabay din mula sa harap. Kasi kapag pinaghiwalay natin ang mga binti at ang hip flexor ay sobrang ikli, talagang nakaunat siya at sabay pa ang mga adductor. Nagkakaroon tayo ng magandang katamtamang pagkalambot para sa pareho. Kaya nating pagsamahin mula sa 4 na direksyon na nakapalibot sa balakang, harap, likod, loob, labas, ang dalawa sa isang ehersisyo. Pero gaya ng sinabi ko, gagana lang ito kung talagang tuwid ang iyong balakang. Napaka-importante nito. Dapat usli ang singit paabante at nakatago ang pusod paatras. Iyan ang unang hakbang ng ating ehersisyo. Sige, tuloy na tayo ngayon. Ngayon, nasa isang uri tayo ng pag-unat, mahaba ang mga kalamnan, at ngayon, kailangan nilang matutong magtrabaho sa ganitong kahabaan. At para dito, gusto nating maglakad ng magkasama ang mga paa. Oo, gusto nating hilahin papaloob ang mga paa. Higpit na hilahin papaloob, oo. At bibitawan natin ulit. At ang kanang dulo ng paa ay bahagyang palabas. Ang kanang sakong ay bahagyang susunod at pagkatapos ulit, gusto ng mga paa na magsama, hilahin mo ng kasing lakas ng kaya mo. Itong hakbang ng ehersisyo na ito ay sobrang epektibo kapag ginamit mo ang lahat ng lakas mo. Hindi biglaan at pabigla-bigla, kundi dahan-dahan, paunti-unting pinapalakas. At pagkatapos, medyo palawakin ulit at ulitin. Gusto ng mga paa na magsama pero hindi nila magawa. Hayaan mong manatili ang balakang sa ganoong posisyon. Tuwid hanggat maaari. Pakawalan ulit, palawakin pa ng kaunti. At ngayon, gagawin natin ito ng mas mabilis. Pinipisil o hinihila nating magsama ang paa. Pakawalan, ipasok pa, hilahin, pakawalan ulit, 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 hilahin, pakawalan ulit. Oo, lakas. Dagdag na pag-unat at pagdaloy ng dugo para sa buong bahagi ng balakang, huminga ng maayos. At pagkatapos ay dahan-dahan tayong lalabas, gamit ang maliliit na hakbang. Manatili, tumayo lang ng diretso. Kung para sa kanang balakang, tumayo sa kaliwang paa. Kung kaliwang balakang, sa kanang paa ka tatayo. At pagkatapos, yumuko ka muna ng patagilid ng katawan mo hanggat kaya mo. Tapos itaas mo ang kanang paa. Itaas pa ng mas mataas. At mas mataas pa. At mas mataas pa. At bumaba ka ulit at paluwagin mo. Igalaw-galaw mo na ng kaunti ang mga paa mo. Damhin mo na agad ang balakang mo. Ramdam ko na agad ang pagkakaiba. Isulat mo naman sa komento kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Kung paano mo nararamdaman ang sarili mo. Oo, ngayon ay natapos na natin mula sa harap at mula sa loob. Kumbaga,
sa isang ehersisyo. Ngayon, kailangan pa nating iunat ng mahaba ang mga kalamnan sa labas na nagdudulot ng sakit. At para dito, tatayo tayo ng kasing lapad ng balikat ang pagitan ng mga paa at ilalayo natin ang balakang hanggat maaari papuntang kanan at ibababa ang katawan papuntang kaliwa. Pagkatapos, mararamdaman mo ang paghatak sa labas ng kanang o kaliwang balakang, depende kung paano mo gagawin. At dahan-dahan mo munang pinapasok iyon. Pwede mong hawakan ang likod ng binti gamit ang kaliwang kamay. At pagkatapos ay gamitin ang kaliwang braso para tulungan ang sarili mong hilahin pababa. Mapapansin mo kung paano ito mas malinaw dito. Huminga ng maayos. Hihilahin muna natin ang sarili natin papasok dyan. Dahil laging tandaan, karamihan sa mga sakit, pati na rin sa kasukasuan ng balakang, ay sanhi ng mga kalamnan at mga fascia na masyadong tense, na masyadong humihila. At kapag natanggal natin ang mga iyon, kadalasan ay malaki ang nababawas sa sakit o tuluyang nawawala ito. At kapag ginagawa mo ito ng regular, nananatili ang epekto nito bilang normal na kalagayan. Panatilihin ang posisyon, patuloy na yumuko pa sa kabila. Sige, ngayon pupunta na tayo sa lakas na bahagi. Nakaunat na ang mga kalamnan at fascia, kaya oras na para kontrahin ang mga kalamnan. Ngayon, mag-concentrate ka sa iyong kanang paa at subukang hilahin ang kanang paa palabas, na syempre hindi mo magagawa dahil nakatayo ka dito. Pagkatapos ay mag-relax ka ulit, lumalim pa sa pag-unat. At ulitin, hilahin ulit ang paa palabas. Mag-relax, lumalim pa sa pag-unat, at hilahin ulit palabas. Talagang mahigpit. Habang mas mahigpit, mas maganda ang epekto. Mag-relax, lumalim pa sa pag-unat, at ngayon, mas mabilis para sa metabolismo, dagdag na pag-unat, metabolismo at lakas. Ayan, hihilahin mo palabas. Mag-relax at hilahin pa ulit. Mag-relax, tuloy lang. Hilahin, 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 mag-relax, tuloy lang. Ngayon, manatili ka lang sa pwestong yan gaya ng kanina at aktibong hilahin. Ihila mo ulit ang katawan mo pakaliwa. Aktibong hilahin pakaliwa at itaas ang balakang mo sa kanan. Para mas mapalakas pa ito dito at dahan-dahan mong ibalik. Dahan-dahan talaga. Sige. Tandaan, unang dapat pasibong iunat ang kalamnan bago ito gamitin. Higpitan sa mabagal na pag-igting, tapos bilisan ito para mapasigla ang metabolismo. Dagdagan ang pag-unat kada beses, at sa huli, iunat pa ng aktibo. Nagkakaroon ng komunikasyon ang mga kalamnan sa isa't isa at nagkakasunduan kung paano mag-aayos ang bawat kalamnan. At lahat ng ito ay pinoproseso ng utak. At doon isinusulat ang programa at kaya ganoon dapat ang isang ehersisyo. Kaya ang ehersisyo ng Liebstaubracht ay ganoon ang pagkakadesenyo. Gagawin natin ang ikatlong ehersisyo. Mag-iwan ka ng komento sa gitna. Ngayon, pupunta tayo sa likod ng balakang. At kadalasan ay talagang nandyan ang problema, sa mismong kalamnan ng puwit. Baka may problema ka rin sa sciatica, kadalasan kasabay ito ng balakang. Iunat mo muna ang kaliwang binti mo at subukan mo muna gaano kataas mo kayang hilahin pataas ang kanang paa mo kapag inilagay mo ito. Kung hanggang dito lang, manatili ka sa posisyong yan. Kung lampas tuhod naman, manatili ka rin sa posisyong yan. Napansin mo ba? May espasyo pa. Kaya hilahin mo pa ang kaliwang paa mo. Ilagay mo ng pahilis ang binti para hindi masyadong mataas at madali mong maayos ang posisyon. Malalaman mong tama ang posisyon kapag nakakaramdam ka ng tensyon sa kanang bahagi ng puwitan mo. Kung may problema ka sa sciatica, aayusin din natin yan at gagawin nating mas maluwag para hindi ito masyadong naiipit. Tumayo ka ng tuwid at ngayon, itulak mo gamit ang kanang kamay, kanang braso o siko ang kanang tuhod pababa. At mapapansin mo ay humihila na. Maging masaya ka dahil kapag may humihila, may pagbabago.
Kapag wala, di magbabago ang balakang mo at nararamdaman mong sakit. Simula edad 50 pataas, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang pagpasok at sabay na unti-unting itulak ang katawan paabante. Oo, unti-unting itulak ang katawan paabante. At mapapansin mo, ramdam mo talaga sa likod, sa may puwitan. Kailangan mo yang mahalin dahil yan ang kalayaan na mararamdaman mo na ngayon pa lang habang iniinat mo. Kung may rayuma ka sa balakang, tandaan mo. Kadalasan, ang sakit ay nanggagaling sa sobrang tensyon ng mga kalamnan at mga fascia. At ang rayuma, isa lang yang dagdag na epekto bukod sa sakit, pero hindi direktang sanhi. Oo. Ipaduloy ang pag-unat. Ngayon, simulan na ang lakas na ehersisyo. Mapapansin mong bawat Liebscher-Pracht na ehersisyo ay may pag-unat, lakas, aktibo at pasibo. Ngayon, itulak ang kanang paa laban sa kaliwang tuhod ng buong lakas. At kung kaya mong kontrolin, itulak mo ang iyong kanang tuhod pataas laban sa kanang ilalim ng braso. At kung kaya mo pang paunlarin ang iyong kakayahang kontrolin ito, hawakan ko ang iyong kanang bukong-bukong gamit ang kaliwang kamay at hihilahin ko ang katawan ko paatras. At pagkatapos, mag-relax ka at magpatuloy sa pag-unat at itulak pa lalo pababa ang kanang tuhod. At pagkatapos, ulitin ulit ang parehong tatlong pag-igting. Mag-relax, magpatuloy sa pagpasok, tatlong pag-igting. Mag-relax at magpatuloy pumasok. Ngayon, metabolismo ay lakas, mas maraming pag-unat at metabolismo. Pindutin ng mas mabilis. Mag-relax habang nagpapatuloy. Pindutin habang magaan lang. Magpatuloy. Pindutin habang magaan lang. Magpatuloy. Nakakapagod ito. Magpursige ka, pindutin habang magaan lang. Magpatuloy. Pindutin habang magaan lang. Magpatuloy. Makikita mo ang resulta pagkatapos. Pindutin habang magaan lang. Magpatuloy. Pindutin habang magaan lang. Magpatuloy. Sige, darating na ang aktibong hakbang, kung saan hinahamon at pinoprograma ang utak at nagkakaroon ng komunikasyon ang mga kalamnan. Para sa pinakamagandang pagkakaayos ng kasukasuan ng balakang mo, maglakad ng maayos paabante at mas lalo pang umabante. At kaunti pa, at kaunti pa, at kaunti pa, at dahan-dahan ng lumabas. Kaunting galaw. Subukang igalaw ang binti sa loob, sa labas, sa harap, sa likod, paikot sa loob, paikot sa labas. Ngayon, damhin mo muna. Damhin mo at huwag kang magtaka kung medyo may nararamdaman ka pa sa mga unang minuto. Kasi talagang inunat natin ng husto dyan. Ngayon, ipapakita ko ang trick na pwede mong gawin sa gabi kahit nagpapahinga, hindi na kailangan ng dagdag na oras para mag-ehersisyo. Kunin natin ang ISG at Ischias tagapagligtas, nakilala rin bilang tagapagligtas ng balakang. O kaya isang bola ng soccer yung medyo matigas ang pagkakapumpa. Gagawin ko itong mas maliit para hindi masyadong mataas. Kita mo, may iba't ibang bahagi dito. Sa bola mo, pwede kang gumamit ng iba't ibang laki ng bola. At ngayon, ganito ang gagawin mo. Hihiga ka sa likod mo at ilalagay mo ang kanang bahagi ng puwitan mo. Kasi sa kanan ang bahagi na iyon. Doon dapat sanayin ang balakang. Hihiga ka ba sa ISG, Ischias Retter o sa bola mo? Iuunat mo ang isang binti. Ilalagay mo ang kabilang binti sa posisyon na kaya nitong panatilihin ang balakang na pantay. Ngayon, hayaan mong gumana ang grabidad. Makinig ng musika, manood ng telebisyon o makipagkwentuhan ng relax. Para sa braso mo, ito lagi ang nire-rekomenda ko. Ano ang mangyayari ngayon? Dalawang mahalagang bagay ang magaganap. Ang pinakamahalaga para sa balakang ay masyadong maikli ang hip flexor, kaya ngayon ay napupunta ito sa sobrang pag-unat. Pwede kang magdagdag ng isa pang bahagi sa gitna para mas tumaas ka pa. At ang pangalawa, ilalagay mo ang bola ng soccer o ang ISG. Nandoon ba mismo kung saan mo nararamdaman na pinakamasakit ang iyong puwitan? Doon kasi nakaka-relax ang mga naninigas na kalamnan. Kaya meron kang stretching effect dahil sa pag-uunat at meron kang pressure effect tulad ng sa osteopressure. Oo, sa ating manual therapy, kumbaga.
Diyan nagsasama ang dalawang faktor at nare-relax ang balakang mo. Sa totoo lang, ayokong bumaba pa kasi ang sarap ng pakiramdam ngayon. Kapag nasubukan mo, mapapatunayan mo talaga.